A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Okay. Hebrews chapter 12 and verses 1 to 4. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Isang tabi raw natin, no? Ang bawat nagbibigay sa atin ng kabigatan. And the sin which doth so easily beset us. Pati yung ating mga mismong kasalanan, no? Na tuwina ay nagbibigay sa atin ng yung beset. Ano ba yung beset? No? Yung tayo'y pinipigilan. Tayo'y naapektuhan. Diba? Okay. And let us run with patience the race that is set before us. At dahil mga kapatid, dahil nakikita niyo itong mga salitang we, us ulit, no? Ibig sabihin, kasama pala tayo rito. No? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself. Can you imagine what the Lord had gone through? Lahat ng contradiction ng mga makasalanan laban sa Kanya. Ang sabi tinan natin daw ito. At tumingin tayo sa ating Panginoon kung ano ang Kanyang pinaghirapan para sa atin. Why? Ang sabi, lest ye be wearied and faint in your minds. Tama, ano? Merong dahilan. Sapagkat, alam nyo, lahat naman tayo nagkakaroon ng kahinaan. Ang pinakamatinding kahinaan, hindi naman yung kahinaan sa pisikal. Subalit yung kahinaan dito. Right? Alam nyo yung term na hindi ko na kaya. Saan ba nagsisimula yun? Ha? Hindi ba dito? Dito nagsisimula, hindi ko na kaya. Oh, ayaw ko na. Okay. Ye have not resisted unto blood. Hindi pa tayo sabi niya nakipagbaka laban sa mga bagay na ito, no? Na nagkaroon ng pagdanak ng dugo. Laban sa kasalanan. Okay? Mga kapatid, let's consider this. Kaya ito, let us. Kasi dito sa text na ito, mga kapatid, merong isang let us. No? Meron na namang isang let us. Dalawa ang let us dito. Ayan, let us. Okay? Actually, puro let us ang ating pag-uusapan. Maraming uri ng let us. Tara, let's. Parang hindi maganda. No. Halina kayo. Sama-sama na tayo. Tayo na. Yun, tayo na. Parang ang naalala ko yung tayo na sa Antipolo. Hindi naman yun yata. Anyway, manalangin tayo. Dakilang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kami narito at nagsasama-sama bilang gawain mo, Panginoon. Hindi lamang po kami gawain namin, kundi kami gawain mo. This is your work, and you are our head. Heavenly Father, make us. Not just make us your children, not just make us yours, but make us, dear God, a people that do your work for your honor, for your glory, for your praise. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Kaninang umaga ay binigyan nating daan ang kahalagahan ng let us. Ngayon lang yata ako nagkaroon ng punto sa aking introduction, no? At yung bagay na let us, ang sabi natin,
ay hindi pwedeng wala tayo niyan. Sa lahat ng areas ng buhay natin, palaging merong tayo na. Ano? Tayo na. Halina kayo. Okay? Kailangan natin yan sa pamilya. Kailangan natin yan sa komunidad. Kailangan natin yan sa trabaho. Sa workplace. Kailangan natin yan. Kailangan natin yan sa gobyerno. Kailangan natin yan sa lahat ng ating pinagdaraan ng mga pagsubok. Okay? Kailangan natin yan kung haharapin natin ang mga disasters. Correct? Nako, panalangin natin ang mga nangyayaring pagputok, no, ng Mayon volcano. Abutin natin sila. At kung tayo gagawa ng relief program, kailangan din, tayo na. Halina kayo. Magsama-sama tayo. Tama? Okay? At actually, kailangan natin yan sa maraming pagkakataon. Ang sabi ko nga kaninang umaga, pag-aralan na natin ang iba't ibang lugar o mga areas na kung saan dapat may let us. Kasi ang mundong ito, ang katuwiran, kung hindi ayaw ko na, kayo na lang. Tama, no? Kayo na lang. Hindi na ako sasama. Hayaan nyo na ako mag-isa. Lalo na pag inisip natin, karapatan ko ang mag-isa. Ayun. Medyo, mga kapatid, kapag ganyan, I'd like to, right now, even tell everyone, you cannot have that kind of an attitude sa isang eklesiyang katulad natin. Amen? Let us. So, anyway, kaninang umaga, we were reminded na ang term or phrase na let us, it serves as a call to action. Because what we are as a church is always a people of God that do many things for Him. It's always action. It emphasizes our collective responsibility. Na lahat tayo ay may responsibilidad. And we need actually to be able to understand that responsibility. Wala man tayong mga job descriptions, mga kapatid, na alam niyo sa mga kumpanya, kinakailangan black and white yan. Tama? At pinipirmahan pa yan pag pumasok. Okay? Wala man tayong ganyan. So, ngunit sa bawat pag-aaral ng salita ng Diyos, ay naiintindihan natin yan, tinatanggap natin. And then, itong term na ito, it prompts us to move beyond each individual's capability. Meron tayong iba't ibang kakayanan, iba-ibang level. Ngunit kapag merong let us, tayo, ibig sabihin, kung meron akong kahinaan, yung kalakasan mo ay maging kalakasan ng lahat. Naalala niyo ba yung Olgo? Diba? Ginawa natin yon. And then let us actually sets us forward to our calling. Na yan talaga ang pinatutunguhan natin because in many cases, kapag nakaranas tayo ng mga challenges, tumitigil tayo. And then, napakagandang punto ito mga kapatid, no? Yung let us, dahil ito ay ang nagsasalita sa atin, salita ng Diyos eh. It's God Himself. It brings the Word of God. He is the very author, kaya ito dapat malaki ito. Okay? The Word of God. Sino ba yung Word of God? It is our God. It brings the Word of God, the author of Hebrews, to be set alongside us. Every way. Tama ba? Kaya, ang bawat tugon natin, ang pagsabi natin, oh yes, Panginoon, ikaw ang nagsabing, let us. Ito, narito ako. Tama ba? At kapag tayo, mga kapatid, ay tumugon sa let us na ito, na panawagan ng ating Panginoon sa atin, siya ba ay nang iiwan? Hindi. Kasama natin siya. Naalala niya ba yung sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 28, 19 and 20? Ang sabi niya ay, abay, you observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Alam mo, gustong-gusto ko yan kapag binabasa sa King James. Always, hindi always. Kung tutunghayan nyo ang King James, ang nakalagay doon, always, hindi always. Kasi kapag always, that's only based on period, yung time.
Pero kapag always, hindi lang yan in reference to time, but in reference to conditions ng dinaraanan. Sa lahat ng uri ng daan. Tama ba? Whether itong daan ay what? Rocky, no? Kung yan man ay nasa mountain peaks o nasa valleys. Abay, sabi ni Psalmist ng Haring David though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for thou art with me. Amen? Ayun mga kapatid. Lalo pa sa atin na tinuturo natin dito sa Lighthouse, mga kapatid, when we are in Christ, it's not simply that we have Him, we have His Spirit, we have His Word. Amen? We have, you know what? His grace. And His grace, ano man ang kalalagyan, is sufficient in anything, for anything. And His strength is actually even made perfect in points of weakness. Kaya alam nyo, napakaganda itong let us na ito. But anyway, tapos na tayo dyan. No? Nabigyan na natin yung pinaka-setting nito, yung let us. Sana mga kapatid, medyo nakapitan na natin. Yung pala ang ibig sabihin ng let us. So each time, every time we consider ang bawat makikita nating let us sa Hebrews, medyo marami ito. Okay? Tandaan natin yan. Ito ay nagsisilbing panawagan upang tayo'y kumilos. Ito ay nag-e-emphasize ng ating collective responsibility. Ito ay nagpa-prompt sa atin to go beyond individual's capability or incapability. Okay? It sets us forward to our calling. And then, it brings the Lord Himself, no? Yung kanyang hindi lang companionship, yung kanyang leading. Amen? Sa ating lahat. So, naintindihan natin yun. Okay. Now, ito na. Ang unang let us na kinakailangan nating ma-appreciate ay let us fear. Sabihin nyo Pastor, napaka-negatibo naman niya. Bakit let us fear? Halina't tayo'y magpakita ng takot. Yun ba yun? Ito ba yung takot na panginginig? Ito ba yung takot na nagtatago tayo? Nagkukubli tayo? Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Mga kapatid, lahat naman tayo, merong elemento ng pagdududa. Okay? I mean, kahit na gaano pa tayo katatag bilang mananampalataya, dumadako tayo sa punto ng ating buhay, no? Marami dyan sa mga kabigatan na ating hinaharap na nagkakaroon tayo ng pagdududa. Amen? Yung bang, nasa kalooban kaya ng Panginoon to or what? Especially in departing from the living God. Now, mind you mga kapatid, we are the ones who depart from Him. Remember that. It is not God who departs from us. We are the ones who do that. And what sets us separate from Him? It is actually sin that separates us from God. Do you understand? Oh, yes. Sin separates us from God. Kaya ang ginagawa, ang kinakailangan gawin, exhort one another daily. Ano nga ang ibig sabihin ng exhort? Itong exhortation o exhorting, ginawa nating ministry ito. Anong ministry yan? The ministry of lifting up. Okay? In fact, hindi lang ministry. Yung lifting up, hango yan doon sa pinaka-ibig sabihin ng exhort. Pero, merong sense ito mga kapatid, na ang ibig sabihin, nakinig kayo maigi,
provoke. Provoke. Sa atin dito, pag ginamit yung salitang provoke, medyo negatibo eh. Kasi provoke na magkasala. Parang itulak patungo doon, to incite. Pero that is not an inciting to rebellion. It is rather an inciting to good works. Amen? Nagbibigay tayo ng dahilan upang tayo ay makapagpatuloy. Tama ba? Okay. Habang meron tayong araw at ang araw ay pagkakataon. Okay? While it is called today. Ayan, today. Pinaghiwalay lang. Ngayon ang kapanahunan, ngayon ang oportunidad, ngayon ang pagkakataon. Why? Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Now, take note. Meron ditong degree. Una, to depart. And when you depart, when you go away, or when you distance yourself, naalala niyo ba yung ginawa ni Peter? He followed Christ, but he followed Him afar off. Sumunod ka na rin lang, abay sumunod ka ng malapit. Good? Okay. In many times, ang nangyayari mga kapatid, akala natin, susunod lang ako, nandito lang ako, pastor, nandyan lang ako. Ang susunod dyan, kapag nasanay ka sa malayo, nasanay kang gumawa ng iyong sariling daan, ang susunod dyan, harden. Okay? Dahil tayo'y nasinsay ng kasalanan. Tama, ano? Totoo naman yan. Ang nangyayari kahit na halimbawa, magpapahinga muna ako, hindi muna ako sasama sa let us. Dito na muna ako. Okay? So, naging kampante ka, kung nasaan ka, pagkatapos, nung panahon ng dapat bumalik ka, anong pakiramdam mo? Nahiya ka na. Tama, ano? Nung unang pagkakataon, meron ka pang hiya. Nakakahiya naman. Pero bukas, yung hiya mo, pangangatawanan mo na. Ano nangyayari? Hardened na. Tama? Okay naman pala, ayos lang. Mga kapatid, palaging ganyan yan. Nakikinig kayo? For we are made partakers of Christ. Ginawa na tayong ganun eh. Kaya nga, ang sabi natin, we're a people made of God for His pleasure, for His glory, for His praise. Sa unang-unang realization, dapat maliwanag na sa atin lahat yun. Okay? And mind you mga kapatid, dito sa Lighthouse, we are not here for our own selves. Amen ba? Oo. May mga tao na sila ang pumipili kung ano ang kanilang church sapagkat meron silang pamantayan sa sarili nila. Tama? Yung bang pipili sila na kung halimbawa sasama sila, madali din silang bumitaw. Kaya alam nyo, kahit sa mga jeep, marami ang sumasakay, gusto nakasabit lang. Tama, ano? Diba? Pumasok po. Hindi, dito na lang ako. Mabuti na lang, bawal na ngayon yun, diba? Bawal na ba yun? Bawal. Pero marami pa din. Nakasabit lang. Bakit? Mas madaling bumitaw eh. Tama, ano? Oo. Dito, ganun din. Pero nakikita nyo rin yan sa mga nagpa-park. Halika kayo, mag-park na po kayo. Saan? Doon sa loob, doon. Sa bandang mayors. Ay, wag dyan, wag. Oo. Bakit? Kasi kung aalis, gusto ko unang umalis. Ay, ganun no? Pag pambihira, napunta ka doon sa dulo, mahirap na. Mabuti na lang, may gate doon sa kabila.
No, hindi ba? Oo. Alam niyo, wag na kayo magtaka, ugali nating Pilipino yan. Di ba yung mga eroplano, Pastor Chris, galing Doha, Qatar, di ba? Kahit yung mga Philippine Airlines na galing sa San Francisco. Ayan, kayo mga nagbabiyahe, galing Los Angeles. Paglapag dito, paglapag pa lang, nagtatanggal na ng bakil. Naririnig mo lang, tinatanggal yung bakil eh. Tapos hindi pa tapos mag-taxi yung eroplano papunta ron sa tube. Abay, tumatayo na. Nagagalit kayo yung mga ewan ko ba ba't kinakailangan gawin yun? Bakit nga ba? Ha? Hindi mo maintindihan eh. Para bang gustong unang lumabas. Mag-aantay din naman ng maleta. Di ba? Mabuti sana ko yung maleta, May. Hindi na yun. Ganon, mag-aantay din sa maleta. Hindi naman mauuna talaga. Tama ba? Hindi mo pa nga alam kung doon sa immigration, okay ka na eh. Pero palaging gustong mauna. Hindi mag-antay. Di ba? Abe, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Ibig sabihin, kung ano yung simulain natin, mga kapatid, by fear, kinakailangan magpatuloy hanggang sa wakas. Tama? Yun ang sinasabi rito. While it is today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, as in the day of provocation. Ano ba yung day of provocation? Ha? Yun yung nangyari sa mga Israelitas noong araw. Abay, for some, when they had heard, did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. With whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believe not? Ano nangyari? Dahil sila ay nagduda, nag-doubt sila. Okay? Anong nangyari? Abay mga kapatid, isipin mo, pagtawid na pagtawid nila ng Red Sea. No? Abay makailang araw lang, nasa bukana na sila ng Kanaan. Andun na sila eh. It was just an 11-day journey from yung pagkakatawid ng Red Sea hanggang doon sa bukana ng Kanaan. And you remember that? Naroon si Moises. At handa na silang pumasok sa lupang pangako. Okay? So, andun na sila. Ang ginawa ni Moses, medyo mag-espiya muna kayo sa loob kung anong nasa loob. Okay? Ayun, sinong dalawa ang kasama doon? Si Joshua at si Caleb. At pumasok sila sa loob ng Kanaan, pambihira. Paglabas nila, meron silang isang cluster ng grape. Ano bang tawag doon sa cluster ng grape? Yung isang bugkos bang tawag doon? Yun, yung cluster ng grape. Abay, pambihirang grape yan. Palagay ko, ang mga grape nung araw na dala nila paglabas ng Kanaan, kasi lalaki ng mga langka ang bawat butil. Pwede ba yun? Mga langka. Mayroon di yata grape yun. No? Ang daming ganyang kalalaki, grapes lang. Opo kasi ang mga nandiyan sa loob, mga higante. Ayun. Nung sinabi yan, nagduda na sila. Dinala ba tayo ni Moses dito para mamatay? Samantalang mga kapatid, itanawid na sila with a mighty hand. Tama ba? Doon pa sila magdududa at naroon na nga ang lupang pangako. Ipinagtibay kay amang Abraham, kay amang Isaac, di ba? Ipinagtibay kay Jacob. Tama ba? Okay? And for hundreds of years na ipagtibay na dapat sa kanila, even Joseph, no? Nung namatay si Joseph sa Egypt, ang sabi ni Joseph, paglabas nyo dito, dalhin nyo ang aking mga buto. Tama, ano? Okay? Dapat naging matibay na sila doon sa pangako ng Panginoon. Nandun na sila sa bukana, saka sila nagduda. Kaya, anong naging bottom line? Hindi sila nakapasok. Alam niyo ang nangyari dyan? Nagtalo-talo sila
At ang sabi nila kay Moises, abay, dinala mo naman pala kami dito para mamatay, babalik na lang kami sa Ehipto. Ayun, doon nagsimula yan. They longed again for Egypt. And how did God take that? Matapos kong ipakita sa inyo ang kadakilaan ng aking pagkilos, ngayon pa, wala kayong takot. Oh, mas takot kayo sa inyong sarili, mas takot kayo sa inyong problema kaysa panghawakan nyo ang aking mga salita. Yun ang ibig sabihin, no? Mga kapatid, let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Why? Because during that time, they could only take hold of the law. But right now, we have something better than the law. We have the faith of Christ. And in the faith of Christ that is in us, there is no room for doubt. Are you listening? Why? Ano, Pastor? Walang room for doubt? Walang room for fear? Sa faith? Yes. Why? Because faith is the substance of things hoped for. If you want to be able to enter into rest because of a promise, and listen very carefully, a promise was made. And if you would want to enter into that rest because of a promise, then, according to faith, you have to take that promise as substantial, as material. Amen? Ayun yun, mga kapatid. Kaya there is no room ng pagdududa sa pananampalatayang mayroon tayo. Faith is the substance of things hoped for, and even if the evidence is not seen, mga kapatid, abay matibay sa atin ito. Are you listening? The substance of things hoped for, the evidence of things unseen. However, na unseen, hindi nakikita, mga kapatid, matibay nating pinanghahawakan dahil sa pananampalataya. At kung ang pananampalataya ay matibay at mayroon tayong pagpapakumbaba, mayroon tayong kababaang loob sa Panginoon, biyaya ang dadaloy sapagkat ang pinaka-access sa biyaya ng Panginoon ay ang matibay na pananampalataya. We have access into this grace by faith. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Kaya tayo, bilang mga na kay Kristo, alam at alam at alam at alam natin na walang pagdududa, number one, na tayo'y ligtas. Amen? Alam at alam at alam natin na ang ating mga kasalanan, ang ating pagiging makasalanan, ay pinatawad na ng Panginoon. Hinugasan niya na. Walang pagdududa dyan. Alam at alam at alam at alam natin, ang dami niyan. Okay? Na tayo ay magiging na kay Kristo at haharap tayo sa Kanya face to face with Christ my Savior. Face to face how soon it will be. At dahil yan ay matibay na matibay at kinakailangan makita sa buhay natin, anong dahilan para hindi tayo magkaroon ng let us? Anong dahilan? Bakit ayaw mong sumama? Amen? Bakit ayaw mong sabihin ng tayo na? Naligtas ka na rin lang, may pananampalataya ka na, may siguro ka na ng pananampalataya, ano nagpipigil sa iyo para pag sinabihan kang tayo na maglingkod sa Panginoon, tayo na sa gawain, anong inaantay mo? Pasko?
Di ba? Ano nangyari sa Israel? Nang mangyari sa kanila yan, hindi kayo papasok. Iikot at iikot kayo. Umikot sila. Sipin mo, instead of 11-day journey, naglakad sila ng 40 anyos. Tama ba? 40 years. At hindi lang yan mga kapatid. Lahat ng nagduda. Inilibing doon sa wilderness. Nakikinig ba kayo? Yun ang sinasabi dito. Kasi, sa pagdududa, may takot eh. Mga kapatid, matindi ito ha. Hindi ito biro. Hindi ito biro. Kaya nga ang challenge sa atin dito mga kapatid, even right now, no? Sabihin nyo na sobra naman talaga itong pananampalataya ni pastor. Mga kapatid, may dahilan tayo eh. Ito ang salita ng Diyos eh. Amen ba? Ang sabi natin dito, ang ginagawa natin bilang eklesiya ay palaging sa kanyang kalooban, sa kanyang kaluguran, sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Yun ang rest natin. God, yun ang rest para sa atin. Abay, hindi tayo makatutungo, makapapasok sa rest na yan ng kanyang kalooban, ng kanyang kaluguran, at ng kanyang luwalhati kapag meron tayong pagdududa at natatakot tayo. Okay? Itong mundong ito, palagi tayong bibigyan ng pagdududa. Palagi yan. Kaya nga, ito palagi nire-remind dito, partakers ka na ni Kristo eh. Nasa iyo na siya, amen? Nasa atin na siya. Abay, kaya, lest be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, in departing sa kanyang panawagan. Ito na yun eh. Okay? Kaya mga kapatid, hindi ako hihingi ng tawad sa inyo kapag sinasabi ko na ang lahat ng working ng Panginoon sa atin bilang lighthouse, mga kapatid, abay kinakailangan tanganan natin ng matibay. Isipin mo, binigyan tayo ng lahat ng pagkakataon, pumasok sa rest natin na kung saan siya. We see His will, we see His pleasure, we see His glory. Mga kapatid, abay, nasa atin ang lahat ng pagkakataon. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, can you imagine a church like us, nabigyan ng lahat ng pagkakataon na sa pamamagitan ng ating pagkilos at paglilingkod? No? I do not actually see any of our kind of churches na merong ganitong napakagandang pribilehiyo at oportunidad. Andiyan ba kayo? Ha? Kaya namamangha yung iba eh. Sabi, Pastor, iba ang lighthouse. Lahat nakakakilos. Sapagkat yan talaga ang ating tinuturo. Hindi tayo yung bang aten-aten lang. Amen? Hindi tayo yung silip-silip lang. Tama? Yung dungaw-dungaw ka lang. Yung nangungumusta ka lang. Kaya let us. Ang unay, let us fear. Let us not entertain doubts. Amen? Yung fear dito, mga kapatid, dalawang bagay yan. No? Sabi, let us fear. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Yung mag-ingat tayo na mag-entertain ng mga bagay na ito na ang Panginoon ay hindi mapiplease sa atin. Let us fear. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng pag-iingat na ang ginagawa natin yung kaluguran niya. Alam na rin lang natin yung kaluguran ng Panginoon. Abay, puntahan na natin. Do you understand? Yan ang ibig sabihin ng let us fear.
magkaroon tayo ng pag-iingat. Kasi palagi kong sinasabi, ano ba yung fear na ito? Ay yung fear na ito ay hindi natatago ka sa kalooban ng Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, nag-iingat ka na ang kalooban niya ay hindi mo tunguhan. Tama? Dahil pag hindi mo tinunguhan yung kalooban niya, magkakaroon ka ng 40 years. Gusto mo may karoon ka ng 40 years? Diba? Hindi lang 40 years. Gusto mo magkaroon ka ng wilderness. Mabuti sana kung ganun lang. Paano kung wala ka na tayong pagkakataon. So, ibig sabihin, pag nag-entertain tayo ng ganyan, sino ang may kasalanan? Tayo rin. Tama ba? Meron mga taong sobrang ingat. Sa kanilang sobrang ingat, walang nangyayari. Tama na. Mabuti pa, pag-isipan natin na mag-ingat tayo na sumobra sa pag-iingat. Correct? Alam niyo, yung ating preaching na ganito, hindi lahat makakaintindi nito. Para bang, Pastor, sobra naman yan. Nangihimasok ko na sa personal kong buhay. Kung bumigat na yung personal mo, saan ka pa pupunta? Walang personal sa atin dito. Lahat dito ay kalooban, kaluguran, at luwalhati ni Kristo. Amen ba? Hindi naman natin inaalis ang mga goals natin sa buhay. You can have that. Okay? Pero, ito, tinan mo. Tinan natin. The word was preached to them, but it did not profit them because it was not mixed with faith in them. Okay? Mga kapatid, ito, because of unbelief, they were broken off. And thou standest by faith. So be not high-minded, but fear. Ito mga kapatid, ang comparison between Israel and the Gentiles. Sapagkat, because they rejected Christ, they were broken off. In the meantime, subalit tayo, tumatayo tayo sa harap ng Kristo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Huwag tayo maging palalo, subalit magkaroon tayo ng kahinahunan, magkaroon tayo ng katatagan. You see? Because if God spared not the natural branches, which would be Israel of course, take heed lest He also spare not thee. Ibig sabihin mga kapatid, as there is a reward for faithfulness, merong kahihinatnan yung hindi pagkakaroon ng faithfulness. And it does not come as parusa mula sa Panginoon. Yan ay dala natin mismo. Now, mind you mga kapatid, huwag niyong iisipin, alam mo, gawin na natin yung sinasabi ni Pastor, baka malasin tayo. Meron mga ganyan eh. Ang tingin sa akin, swerte. Kaya yung mga nagkakaroon ng bahay, ng sasakyan, Pastor, i-bless mo naman yung bahay ko at yung sasakyan ko. Minsan natatawa ako eh. Binabalo ko nga, magkaroon na ako ng pangwisik eh. Wisik dito, wisik dyan. Kaya nga nung tayo nagkaroon ng dedication ng sabi natin, hindi, ang dinededicate natin tayo. We should be actually driven into stewarding this grace that He gave to us. So, let us fear. Maging consistent tayo. Halina kayo. Tayo na. Let's observe diligence. Let's observe carefulness to go against the will of God. Amen? Let us observe carefulness in going forward to whatever pleases Him and what glorifies Him. Halina kayo. Tayo na. Let us have
a commitment. Amen? Kaya babalikan natin. This serves, mga kapatid, as what? Yung kanina. Di ba? Lahat ng let us na ito. Good? Sabi ko nga kanina, hindi naman tayo lahat pare-pareho ng conviction. Meron naman talaga sa ating mahina ang outlook. Pero sa kahinaan ng outlook ng iba, maging katibayan naman yung iba. Alam mo, parang nagdududa ako doon sa mangyayari sa Lighthouse Manifold Grace Center. Baka hindi natin magawa yung dapat nating gawin. Tapos ano yung sasagot mo? Alam mo kapatid, oo nga. Sumasang-ayon ako sa iyo. Ano sasabihin ng iba? Alam mo, ako nga nagdududa na rin eh. Oo. Bago mangyari yan, uunahan ko na kayo. Tama ba? Ngiti-ngiti kayo, ha? Oo. Kaya, ito. Alam niyo, yung ibang mga... wala tayong problema sa Tatalon, eh. Sa Tatalon, pag punta tayo ron, doon tayo mag-coming together. Okay! Pero yung mga ibang lighthouse, baka mangyari yan. Alin na kayo doon. Anong gagawin nila? Kaya, ito, asahan nyo ito, dahil hahamunin ko lahat ng lighthouse, eh. Taguig, Marikina, Cainta, Pasig, hindi lang yan. Pati mga related ones. Pilgrim, lahat yan. Okay. Mag-set tayo ng calendar doon. And I will be with you. Hindi ba maganda yon? Parang isang quarter, isang ikot tayo, tigi-tigi isa tayo, minsan isang quarter. Pwede kaya yon? Ano palagay nyo? Tigi-tigi isang quarter lang, one time. Tama? Para yung iba naman, magkaroon ng katibayan. Let us have fear na pag nag-entertain tayo ng mga bagay na hindi dapat eh. Tama, ano? Right? Kaya ako talagang ginagawa ko masigasig yung pagsasabi sa inyo, ito na, itsura ngayon yan, ito na, napakagandang pagkakataon, meron tayo, napakagandang mga pribilehiyo. Amen ba? Oo. Mga kapatid sabi sa akin ni Mark, ito si Mark, magandang mag-isip ito eh. Kasi nung kasal niya, kinasal na kayo, di ba? Sino nga yung misis mo? Si Des. Pero nung naging misis mo, Desiree na yung tawag mo eh. Anyway, malaki yung ating LED. Naglagay sila ng silya, yung sofa. Nung nilagay yung sofa, hindi na makita yung likod ng LED. Oo nga, no? Iniisip ko palagi nakatayo eh. Sige, anyway. Sabi niya ganyan, Pastor, pwede ba may itaas natin ng kaunti? Oo nga, na-realize ko rin yan eh. Pero malaking adjustment yan kasi magtatayo pa tayo ng steel structure, tapos ililipat yung ibang panel sa taas. Hindi bale, sige. Tignan natin kung anong gagawin. Ginawa na. Mataas na. Meron ng 1 meter, in-adjust ng 1 meter. Kaya mas mataas ngayon yung LED doon. Halos kisame na. Pagkatapos doon sa baba, nagkaroon ng bakante, lalagyan naman natin yan ng isang covering, lalong mas maganda. Kaya halimbawa, magpipreach akong ganyan. Yung LED siguro, magmula dito taas. Maganda. Di ba? Magmumukha akong pandak. Hindi, mataas. Ganon. Kaya kapag nanood kayo roon ng pelikula natin, maganda. Wala, malungkot pa rin kayo. Kaya kayo, yung marunong sa inyong gumawa ng kwento, magkwento kayo, magsulat kayo ng kwento, gawin natin pelikula. Amen? Yung buhay ni Robert, gawa natin ng pelikula. Wag na, si Gina na lang. Ganun lang yun eh. Alam niyo, dumating na yung, pasensya ka na Robert ha, dumating na yung mga gamit ni Gina kasi nakakahon yun, sinip na rito, dumating na. Siyempre, of course, kahit naman ako nung araw yung mga gamit ni tatay, parang ayaw kong buksan eh. Nakakalungkot kasi. Sabi ni Robert sa akin, Pastor yun nga, naging ano na naman ako. Buksan mo lahat. Harapin mo yung katotohanan yan. At ipagpasalamat mo sa Panginoon si Gina.
Amen? Alam niyo itong mga sinasabi kong ito, hindi naman to pinractice. This is very spontaneous. Pero paano tayo makakausad? Matatakot tayo sa mga nangyayaring reality? Nakikinig ba kayo? Ha? Abay, harapin natin lahat yan. And then, Lord, ito, nasa gitna ako nang nakikita ko ito. Ngunit ipagyayaman ko ang biyaya na sa kalagitnaan ng lahat ng ito, your grace will be sufficient for me not to entertain any doubts. Amen? Kaya sa atin dapat dito ganyan. Ay, Pastor, mahirap. Madali lang sabihin yan. Well, kaya tayo naririto lahat. Yung ibang nagkakaroon ng medyo may kahinaan, tayo maging kalakasan. Let us. Tama ba? Andyan ba kayo? Oh. Yung mga tumatanda dito. May mga tumatanda dito eh. Oh, hindi ba? Hindi ko natuturo kung sino. Pero yung medyo kahinaan nila, magiging kalakasan. Yung, sa pamamagitan ng mga ibang may lakas, magiging kalakasan nila. Amen? Kaya ayan. Happy is the man that feareth always. Na nag-iingat na hindi tunguhan ang kaluguran ng Panginoon. But he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Nasa Bible yan. Amen? Naalala ko si Tay nung araw. Siyempre ito si Tay. Marami ng pinagdaanan to. Naalala ko si Emong eh. Hindi ba? Oh. Pero mga kapatid, yung naging katibayan at kalakasan ni Emong nung araw, maging ehemplo sa atin yan. Tama ba? Naalala ko si Emong nung nanginginig, umakyat dito eh. Nagbigay ng testimony. He was very determined to show strength. Do you still remember that? Ikaw, malakas pa yung tuhod mo, takot ka na eh. Ano yan? Anyway, let us. Good? Ang punto nga lang, 13 ito. Nakakauna pa lang tayo. Ayun. Let us labor to enter into rest. Bakit? For we which have believed do enter into rest. Tayo na sumampalataya. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his works. And in this place again, if they shall enter into my rest, seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time as it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? There remaineth therefore a rest to the people of God. Ibig sabihin, kung nagkaroon sila ng failure nung araw, and they were not able to enter, that is not a rule for everyone. Amen? Because right now, we have a better commandment and we have a more superior Christ than Moses. Are you listening? And during that time, Moses was pushing them to enter into rest. And he does not have anything with him but the law. Are you looking at this? But right now, we have a better Moses, ika nga, who is Christ. Yun ang application yan, mga kapatid. We have a better covenant of grace than that of the covenant according to law that was given by Moses. Kaya nga ang sinabi ni John,
doon sa John chapter 1. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. And so therefore, mga kapatid, we will have a rest. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Why? Because God completed the work of creation. And he rested. Ganon din tayo. We have completed the calling that he did for us. Kaya nga, because we need to complete, then we need to labor. Correct? You know, a lot of preachers have a hard time, and even mga leaders ng Bible study, they actually have a hard time understanding what this is. Kaya nga, sinimulan ko kanina, na ang presentation ng Hebrews is of the superior Christ than Moses. Is of a better covenant of grace than the covenant of the law. Amen? Yun. Therefore, sabi, let us. Let us. Huwag tayo mga kapatid, no, maging based doon sa luma na hindi sila nakasumpong ng kapahingahan. Sapagkat may kapahingahan tayo kay Kristo. Come unto me, all ye that labor, and I will give you rest. Akala ng iba, invitasyon lang ng Panginoon yun na lumapit sa Kanya. Mga kapatid, imbitasyon ng Panginoon yan so that the reality of rest may come to us. Yung rest natin, hindi pisikal na lupa, kundi ang luwalhati ng Panginoon. Ang Kanyang kaluguran, yun ang rest natin. Tama ba? Ha? Have you ever experienced yung bang talagang meron kang goal, meron kayong goal na kinakailangan ay yung talagang magpursige. Halimbawa yung ating Olgo. Uy, grabe, no? 2 taon nating preparasyon yan. Yung ba nagsimula tayo sa 2024? Mga kapatid, alam nyo ba na merong number 50? Naalala nyo ba yun? Binanggit ko yun eh. Oh, there is a number 50 up ahead to which we should be prepared for. Doon nagsimula yang 50 natin. At nagpursige tayo. Abay, pambihira, nung nandoon na tayo, ito na, 1 linggo na lang. Nakukumahog tayo kung paano. No? Minomonitor ko, pati yung ingress. Naku, sinabi ko siya, pakaya-kaya natin to. Ha? Kaya, sa totoo lang, kahit ipikit ko yung mata ko, hindi ako makatulog eh. Oo. Pero nung nandoon na tayo, sabi sa akin, sino ba nagsabi sa akin? Si RJ yata eh. Kasi, linggo. Nung Sabado, di tuloy-tuloy tayo. Nung linggo, 8:00 pa lang ng umaga, nakatayo na ako sa stage. At hanggang 8:00 nung ating tapos, doon ako sa stage, hindi ako umaalis. Sabi ni RJ sa akin, Pastor, 12 oras ka na dyan nakano sa stage. Hindi ka ba napapagod? Nawala yung pagod ko eh. You know what? Pagkatapos ng ating Olgo, I was so thankful to God. Lord, thank you. You have been so gracious. And thank you for our people na they all and you all, manifested the grace of God in you. Para bang okay na ako. Pagbalik dun sa hotel, hindi pa rin ako makatulog. Walang rest. Pero ang naging rest natin, yung mismong luwalhati ng Panginoon. Are you listening? Kaya yun ang kapahingahan natin, ang kanyang kaluguran, ang kanyang kalooban.
ang kanyang luwalhati. Lest any man fall after same example of unbelief. Obserbahan niyo yung sumunod na verse. For the word of God is quick. Ano yan? Ang ibig sabihin ba niyan ay mabilis? Hindi. Ang ibig sabihin ng quick, buhay. Buhay. And powerful. And sharper than any two-edged sword. And notice, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Wow! Ito, doctrine ito, mga kapatid. Can you actually see the division between the soul and spirit? No. Let me express it this way. Man is a tripartite being. Yan. Spirit, soul, and body. When man was created by God, he formed the dust. And then, ang sabi sa Genesis, that God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Okay? Doon nagsimula. Wala pang kasalanan. Okay? God breathed his spirit in man, and man was made alive. Good? So, the spirit of God, the soul of man, and the dust, the body. Yan tayo. Amen. Walang kasalanan. However, sin came. And by choice, Adam, chose sin. He actually chose sin. Okay? He actually chose sin. Adam was not tempted. It was Eve who was tempted. Okay? Now, si Eve, anong sabi ito? Hindi mansanas yun. Nung makita ni Adan, ba't kumain ka niyan? So, Adam made the choice kung kakain siya. Ang sabi niya, the moment you eat, you partake of this fruit, ye shall surely die. Die. Anong ibig sabihin ng death? Separation. So, the tripartite being of man, spirit, soul, and body, the spirit coming from God, came sin. Okay? And that actually created a division because of sin. Ang sabi ng banal na kasulatan, sin separated us from God. You understand? Ayun, sin separated us from God. But the Spirit remained to be there. Active as it is. Because it is life. Okay? However, because of sin, that separated. Yan. So, yun ang ibig sabihin. Ngayon, the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. And it pierces to the dividing asunder, to the division that causes this. Ano yun? Sin. Anong pierce ng Word of God? Ito. Di yung sin, correct? Nakikinig kayo? And when the Word of God pierced sin, yung kasalanan, nagkaroon ng forgiveness. Kinuha niya Inako niya Tama. Inalis niya ang division.
And so man was again joined with the Spirit. That happened when we came to know Christ. However, the Word of God is not simply that. And of the joints and marrow. Ano bang kinalaman ng joint saka ng marrow? Ha? Ano? Ha? Ano bang pinoproduce ng marrow? Ano ang pinoproduce ng marrow? Blood. Tama? Blood. Ang sabi ng banal na kasulatan, life is in the blood. The physical movement natin is because of life is in the blood. Kaya nga nagbabloodlet tayo. Ano yung joints? Muscle. Correct? Right? Anong ginagawa ng joints? Pinakikilos tayo. Yan ay ginagawa din ng Word of God. Ito, mga kapatid, pinupuntuhan ang dapat na nagbibigay sa atin ng pagkilos. Tama? Good? At hindi lang yan. Ang pinupuntuhan pa ng salita ng Diyos ay ito, the thoughts and intents of the heart. Kahit may isip ka, ang kailangan mo yung purpose sa loob. Tama? Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Ngayon, ano ang sentro sa sinasabi? Labor. Tama? Labor. Anong kinalaman ng Word of God sa subject na ito? Ba't sinunod yan? Bakit? Think about it. Siyempre, ang susunod sa verse 11, verse 12. Pero yung verse 12 ay nagbibigay ng pinakadahilan at pinakatinutunguhan ng verse 11. And how can we labor? Can we actually labor without the Word of God? No. The Word of God provided us salvation. Correct? The Word of God provides for us, mga kapatid, action. At para may pagtibayan, the Word of God actually gets to the thoughts and intents of the heart. Good? Diyan nalalagay ang purpose. At kahit na anong ginagawa mo, nagsisimula ka sa purpose. Correct? At bakit tayo may purpose? Nakikristo na tayo eh. Kaya let us labor. Walang dahilan bakit hindi natin magagawa. Alam niyo, itong bagay na ito, mga kapatid, ay hindi ito mapipreach ng walang pagkilala sa kung ano ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga nung kagabi, pinag-aaralan ko ito eh. Sabi ko, pambihira, hindi ganito yung preaching ko nung araw. Pero ngayon, mga kapatid, hindi pwedeng hindi natin matutunan ito. Tama? Binibigyan tayo ng ating Panginoon ng lahat ng dahilan. Lahat ng purpose. Lahat ng motivation. Amen? Kaya matapos yung let us fear, let us labor. You know, we are not simply looking to a rest, looking forward to a rest. We are actually getting ourselves, mga kapatid, matibay in ourselves. Maraming gustong pumunta ng langit. Sino ba ayaw pumunta ng langit? Tama? Maraming gusto ng buhay na walang hanggan. Sino bang ayaw niyan? Pero hindi lahat pwede mag-labor to enter into His glory. Hindi lahat. Naintindihan niyo? Ha? Aanhin mo yung degree. Kung wala namang respeto sa iyo.
Aanhin mo yung posisyon mo. Aanhin mo yung posisyon. Kahit ano pang posisyon mo, senador ka, congressman ka, presidente ka, nilalait ka naman ng mga tao. Aanhin mo yun. Tama, hindi ba? Oh. Pero sa luwalhati ni Kristo, mga kapatid, wala tayong pagsisisi dyan. At lahat ay ginawa niya. Kaya He works in us. At maliwanag na maliwanag, He works in us. Magmula sa ating kaligtasan at sa bawat dahilan ng ating pagkilos at sa bawat kaisipan at purpose sa ating kalooban. Defined yan. Siguro hindi niyo pa nakita noong araw yan na ganito. Matagal nang ganyan yan. Mga kapatid. Kaya nga to labor is to extend sacrifice, not to please oneself, to be able to minister to others. That's labor. Mahirap yan gawin. Pero meron tayong purpose, meron tayong dahilan, meron tayong pinanggagalingan, ginawa na ang lahat para sa atin. Kaya let us. Halina kayo. Magsama tayo sa gawain na ito. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out. Ilabas natin ang ating sariling pagkaahon with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. And how does He do that? Through the Word. Through the Word of God. Kaya alam niyo mga kapatid, minsan, ang mga churches, masyado ang attachment sa mga pastor na personal ang attachment nila. Okay naman yun. Pero teka muna, far and above attachment sa mga personalities, let's consider the Word of God. Sapagkat ito, this defines us. This makes us. Amen? Alam niyo, ewan ko kung halimbawa pag malapit na ako mag-70, paano pag 80 na ako, yung memory ko ba, ganyan pa? Baka hindi na ako makapag-preach ng ganito. Makapag-preach ka ng spontaneous na ganito, wala ka namang outline, kundi verse. Magagawa ko pa ba yun? Andyan ba kayo? Gusto niya, andyan si pastor, gusto ko nandyan si pastor. Paano kung wala na itong utak ko? But the truth will remain. Amen ba? Kaya ayusin natin mga kapatid ang dahilan ng ating pagiging eklesiya. Hindi ito personality. Amen? Lalo naman kung 90 na ako, iniisip ko, Neil, 90, ano ang itsura ko niya Tapos ako pa maglilid na singing sa inyo. Ang mga kapatid, umawit tayo ng surely goodness and mercy. Surely goodness. Anong gagawin ko niyan? Ano ba naman? Baka hindi ko na maalala yun. Kaya dapat matibay tayo rito. Itong sinabi ko, itong preaching na ito, tandaan niyo ito. And let this be put on record, mga kapatid. It is He who makes us. We're a people made of God for His pleasure, for His glory, and for His grace. And we will enter into rest. But we need to labor. Let us. Amen? Ang tahimik nyo na. Pastor, kasi hindi namin inaasahan ganyan ng preaching na yan palagi namang mga kapatid, yung inaasahan ito Give diligence. Ayan give diligence. To make your calling and election sure. Alam nyo, merong mga estudyante at preacher, ang isip nila dito, kailangan maging siguro tayo na ligtas ka. Be sure of your calling, yung election mo. Hindi yun ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, habang tayo nandito, ipakita natin ang katotohanan, ang realidad ng ating calling at pagkakahirang. Otherwise, sayang lang yan. Make sure. Ipahayag. Kaya yung ating Olgo, mga kapatid,
That is making our calling and election sure. Kasi, pwede nating ibuhay. Pwede nating ikilos. Tama ba? Ikilos nyo. I-labor nyo. Tama? I-labor nyo. Alam niyo mga kapatid, nagtrabaho din naman ako sa corporate world. But, I can tell you this. Doon ako galing. Alam ko yung naging trabaho ko eh. I can tell you this. Mas matindi ang ginawa ko sa kumpanya kaysa sa iba. Totoo yan. Isipin mo mga kapatid, nakikipagtalo. Nakikipag-away ako sa principal, di naman ako may-ari. Yung mga Hapon nung araw, pag nagbigay ng kote, Marika, ganun na lang eh. Oh. Meron pa kaming nakarinig na ba kayo ng marketing strategy na carpet bombing? Have you ever heard that? Carpet bombing? Avantisan, yes. Are you doing carpet bombing? What is carpet bombing? You know Hiroshima? You know Nagasaki? There was no place that the bomb did not reach everything. Ganun pala yun. Marketing yun. Don't spare anyone. Ganun ba? Kahit kalaban mo, dapat alam ang produkto mo. Huwag kang matakot sa kanila. Yan mo sila mainggit. Mga kapatid, ginawa ko yan nung araw eh. Hindi ako natakot sa mga competitor eh. Kaya sabi sa akin, RA, para kami ari Malapit na, sabi ko. Bakit? Magagawa ko ba yun kung hindi ako sure? Alam niyo inaway ko yung may-ari eh. Kasi sinigawan ako eh. Umuwi akong ganyan eh. Isipin mo, Dick, bihira. Hindi ako umuwi ng 3 araw para lang ayusin yung transfer ng opisina sa Cubao. Lahat inaayos ko. Pagkatapos okay na lahat, umuwi ako. Pagkatapos alas 11 ng umaga, radyo sa akin. Emergency. Nag-bug down yung buong system. Communication. Walang radyo, walang telepono, walang intercom. Bihira. Punta ako doon. Yun pala, i-reset lang. Isang pindot lang pala yun. Katakot-takot ang sermon na inabot ko. Tahimik. Mangayak-ngayak ako eh. Uwi ako. Kinabukasan, nagsulat ako ng Sir, I'm calling for a review of my performance. Ganyan. Tinawag ako. Sabi niya, bakit ganito ang sulat mo? Nagpapaalam ka ba? Hindi naman po, nagtatawag lang ako ng review ng lahat ng ginagawa ko rito. Ba't mo kinakailangang gawin yan? Dahil sinigawan kita? Hindi, ano yung sasagot mo doon? RA, ang sinisigawan ko lang yung malapit sa akin. Okay? Pag ginaganyan kita, mahalaga ka sa akin. Parang anak kita eh. Siyempre, magmula nun, wala na akong tinatakot eh. Wala na akong sinasanto eh. Mga kapatid, mahigit pa dun yung pinangako ng Panginoon sa atin at binigay sa Kanya, sa atin eh. Tama? He gave to us His Son. He spared not His own Son, but He delivered Him up for us all. Amen? And you cannot labor. Nandiyan na ang salita ng Diyos, nandiyan na ang lahat. And we cannot even say, alin na kayo, let us labor. Mainit ngayon eh. Kaya, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Dalawa na. Pero, palagay ko,
Okay na muna yung dalawa ngayon. Kasi itong hold fast our profession, mahaba na naman to. Baka kailangan ko ng 30 minutes para i-discuss sa inyo ito. Pero mga kapatid, sana maging practical sa atin itong let us. Ang mismo nagsasabi sa atin ng let us ay hindi lang yung mga writers, the Lord Himself. Let us. Amen? Hindi naman niya tayo iniiwan sa gawain na ito. He actually works in us. Amen? And He works in us mightily. And I tell you, to those of you na mga Bible students, preachers kayo, look into this truth. But after that, let us. Amen? Ewan ko kung sobrang lalim ito para sa lahat, pero mga kapatid, kailangan eh. Wala naman tayong ibang motivation kundi ang kanyang kalooban, ang kanyang kaluguran at kanyang luwalhati. Yun yan. At habang mayroon tayong inoobserbahan natin, let us fear and let us labor. Mga kapatid, lalo tayong pinagyayaman ng Panginoon sa kanyang biyaya. Let's stand and pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. You may be experiencing some challenges and difficulties in life at this very moment. The answer to all our problems is Jesus. I invite you now to pray and accept Jesus as your Lord and Savior. You can follow me in this prayer. Dear Jesus, I admit that I am a sinner. I believe that you died for my sins and that you shed your blood for my forgiveness. You rose from the dead to be my life. I now repent and sincerely ask for your forgiveness. Cleanse my heart from all sins. I now accept you as Savior and Lord of my life. And from this day forth, I put myself in you by faith. Be my hope as I live my life according to your will. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. If you have prayed and accepted Christ as your Lord and Savior, let us know by sending us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Then Tuesday and Thursday at 7:30 in the evening. Do join us again on our next episode of The Pulpit.